Good day, attorney. Na ako'y pangutana. Nakapalit ko og house and lot, ako ra po igsuon ang tag-iya. Paminaw, nakapalit siya house and lot, siya yung igsuon ang tag-iya. Bulag siya sa bana o conjugal property ang balay. Attorney, 15 years kay naa naman sa abroad, ako ang igsuon. Pero ang nagsabot, ako ra og ang akong igsuon. Wa makabalo ang iyang ex. Stilan. Kusgirag monitor ibe. Wa nakabalo ang iyang ex. Karon, attorney. Kaya ingon sa ako ang igsuon, nagbahin na daw sila ani. Iya ang balay, saya ex ang agricultural land. Mas dako ang yuta, attorney, pero ang problema, verbal lang ang panagbahin. Unsay ako ang himuon para mabalhin sa kuwang title, attorney. Daghan kayong salamat. Mo na iyang question, unsa kuno himuon nakapalit siyang yuta sa iyang igsuon. Ang problema sa yuta sa iyang igsuon, conjugal. Meaning to say, kung conjugal gani, apil na ang bana, apil ang asawa. Ang problema karon nga mitumaw, kay ang nagbaligya sa iya, ang asawa ra, wa masayod ang bana. Ato sa ningisgutan, may gala kung mahimo bang valido, mahimo bang valid ang sale, kung ang usa ka conjugal property, kumingon tag conjugal, kada yuta nas mga magtiayon, nga ilang napundar sulod sa ilang kaminyoon. Ang problema karon ang yutang conjugal, ang nagbaligya, usara ka buok partido, wa masayod ang bana. Question, attorney, legal ba ang pagbaligya diha o unsay mahimong epekto sa maong palit? O pwede ba matransfer ang lupa nga rin ako? Na kung imong tan-awon mga higala ilam sa atong Family Code of the Philippines, kung usa ka subject matter sa pagbaligya, usa ka conjugal property, buot pasabot gipanag-iyan sa mga magtiayon. Dapat kung mobaligya, dapat ang duha ka mga magtiayon mo pirma gyud sa maong kasulatan o deed of sale or deed of conveyance. Ang problema sa atong sender, usa lang kabuok ang mipirma. So sa atong balaod mga kaigsunan, kung usa lang kabuok ang mopirma sa maong deed of sale, kay wa masayod ang bana, kay maybe gitago sa asawa ang maong transaksyon, ang kontrata mga higala, matawag nato ni nga unenforceable. Meaning to say, dili kani binding sa other spouse. Walay gitawag nga full transfer of ownership. Kaya nagbaligya sa imo, usa raman ang asawa raman, wa man may apil ang bana. So kung mobaligya, nagani mobaligya sa inyo. Unya, conjugal ang property, siguraduhon yun ninyo nga mupirma ang magtiayon. Labi na kung ang seller minyo, dapat ang iyahang partner o spouse mo signify or muhatag og pagtugot. Otherwise, matawag nga void ang sale. Kailam sa family code kung ang usa ka asawa or bana mo baligya og propiedad nga walay consent o walay kahibaluan sa usa ka spouse, matawag nga void ang maong pagbaligya. Pero kung atong tan-awon mga kaigsunan, ang effect niini kung di makapirma ang usa, dili man siya automatic. Mahagbong ni siya nga continuing offer. Unya ma-perfect lamang ang maong ownership kung ugani mo pirma na ang maong spouse nga wa makapirma og nana siya kasayuran sa maong transaksyon. So unsa may mahitabo, attorney, ako buyer man ko. Paminaw diha Lieutenant Colonel Joseph Pimentesa, minaw nato ron gikan sa Butuan City. Sir Joseph, mayong hapon. Ingani mga kaigsunan, ang buyer nga mopalit o usa ka property, unya usara ka asawa rin nagbaligya, ang bana wala. Unya, bisan pagani og ang usa ka buyer acted in good faith, maayo ang iyang intensyon. Subo man pamalandungon ang buyer, dili maka-acquire og valid title sa entire nga property. At most, ang mahitabo, ang buyer pwede niyang i-claim, maklaim lamang niya ang share lamang sa nagbaligya. Pero dili niya ma-enforce ang kinatibukan.
Pwede siya mo demand og damages, pwede siya mo demand og danyos ngadto sa tao nganong palumalumag kag baligya nga wa mitugot ang imong asawa. For example, attorney, ako ang bana. Unya, tulit na ko nasayod nga naa ni nga transaksyon. Unya, ako dili ko gusto nga ibaligya ang maong property. Unsa may akong remedyo. So, ilawom sa balaw di ana, pwede nimo na i-declare nga void or unenforceable ang contract. Mo-file ka na og action dito sa korte. Mo-file po ka og action for reconveyance nga ma-recover nimo ang property kung ma-transfer na ni siya sa lain nga tag-iya. So, mo na mga kaigsunan ang posibleng effect. Mo na kung naay mo palit, mo baligya sa inyo, klaruhon gina ninyo ng nagbaligya. Kay kung conjugal assets gani ang ibaligya or conjugal property, dapat duha gyud na kabuok ang mupirma sa deed of sale. Kay kung isa ra, mura ra ka anak manananggal, di ba? Hap-hap ra gyud imong katungod. Okay ngano man, na 50-50 man ang conjugal, nasa bana, nasa asawa. Dapat na gyud knowledge ana. Pangutanon na nimo, nasayod ba ang imong bana? Nganong gitago sa bana? Attorney dugay naman may nga wa mag-ipon ani akong bana, bisan pa kay sa mata sa balawd until unless wala ma-nullify yung marriage, mahagbong gihapon nga binding gihapon ang inyong mga conjugal assets. Pastor Ruben Perenal, mayong hapon, mayong gabi, Attorney Rex, shout out diri sa Sulop, Davao del Sur. Alfe Aiko, hayong hapon, Attorney, watching from San Fernando, Cebu. God bless, Attorney. Mayong hapon diya kang Gina Santiago, nindot lagi kag hinapay karon, Attorney. Kana kay murag natilapan sa haw. Natilapan sa has. Nagkabata man ka, Attorney, 3 years ago, dili man ingana ang imong aura. Siyempre, kanang wapatay kwarta sa una, di pa ta kapalit og glutathione. Karon glutathione plus collagen na. Pastilan. Shout out, Attorney, from Sabuanga, Cebu, kay Jomar Dilumpay. Salamat kisa itong mga listeners, ubay-ubay ha. Maayong hapon, Attorney, unsa dapat akong himuon sa yuta sa among inahan sa Cebu. Nahalin na sa kantidad og 385 million unya, wala man mi nakadawat ka mga igsuon diri sa tagom. Yuta kuno sa ilang yuta sa ilahang inahan. Wala nakadawat nga maigsuon diri sa tagom, unya kinamangura namo nga babae mo ang kwartahan. Nagduda mi nga siya ang nakadawat sa dito sa Cordoba ni nga yuta, Attorney, hinaot nga imong matabangan. Ingani ni mga kaigsunan, i-verify po ninyo unsay nature sa yuta. Kay kanang kung kanang yuta sa inyong inahan, kung conjugal property na ni papa ug mama nimo, unya nabaligya sa imong inahan, syempre muthatag mo pagtugot kay ang right sa inyong papa mapaingon man diha ninyo by virtue of succession by operation of law, automatic kamo ang mo govern. Pero kung ang usa ka yuta paraphernal property, meaning to say exclusive property ni mama nimo, adi man ni mama kay inahan sa ilamang inahan, nahalin sa kantidad ang igsuon mo ni kuha. So sa inyong inahan, siya rin makabaligya. Ang problema kay wala namang inahan. I-verify lang ko ng istorya, ma'am, kay ang ato ang opinion, magsumikad raman po sa inyong mga factual gihatag diri nga mga facts. So ang problema kay ilang duda, kadto na pong igsuon. Kanang igsuon lagi nga kortahan mo'y nagpahimulos. I-verify sa natong istorya kay base mohatag po ta diri konklusyon niya di day mao. Base tuara day didto sa imuhang usa ka igsuon, klaruha lang na. Nang Grace May Fortich Tagaraw, maayong hapon. Nung Edwin diha sa all the way from Lingig, maayong hapon. Attorney, yung mga uban yung mga questions sa aton ng Tagano pagtagad unyang taod-taod. Hello, Attorney, watching from Saudi Arabia, Sheila Maat. Baby Williams, mayong hapon, Ma'am Baby. Huwag ipaglubadge, Ma'am Baby. Oy, sukat pa ni all the way from Sydney, Australia. Attorney, kung patay na ang isa sa magtiayon, pwede ra ba ang isa lamang magperma? Depende. Kung ang magtiayon ay anak, automatic ang katugyong magtiayon, ang katugyong buhi o surviving heir or surviving spouse, apil na diha ang mga gitawag ng mga herederos, ang mga anak mo apil yun nagpirma. Kaya ang right sa bana, automatic yun na maadtos yas mga anak. So kung naay mobaligya sa inyo, unya kini nga property is a conjugal property, unya patay na ang usa ka partido, siguraduhon yun ninyo nga makapirma na ang mga anak.